Isang mapayapang gabi at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa kalawakan. Umupo kayo ng komportable, ipikit ang inyong mga mata at hayaan nating ilayo ang inyong isip higit pa sa hangganan ng ating planeta. Isipin ninyo ang isang yelo na naglalakbay, mabilis na lumilipad sa tahimik na kadiliman ng kalawakan sa loob ng bilyon-bilyong taon. Isang bato na gawa sa yelo at alikabok, isang saksi sa kapanganakan ng ating solar system. Paano kung sabihin ko sa inyo na sa loob ng sinaunang bagay na ito, posibleng nakatago ang sagot sa isa sa pinakamalaking tanong ng sangkatauhan? Ang ating lecture ngayon sa pagtulog ay nakatuon sa kometa na 67P/Churyumov-Gerasimenko. Susuriin natin ang kasaysayan ng di kapani-paniwalang misyon sa kalawakan na tinawag na Rosetta at tatalakayin ang isa sa pinakamatatapang at kontrobersyal na teorya sa modernong astronomiya. Ang teorya na sa loob ng madilim at malamig na core ng kometang ito may nagtatago, isang bagay na buhay. Handa na ba kayong tuklasin kung ano ang nakakubli sa likod ng malayalong balabal nitong bisita sa kalawakan? Sisimulan na natin ang paglalakbay para lubusan nating maunawaan ang lalim ng misteryong ito. Kailangan nating balikan ang nakaraan, taong 1973 nang bigyan ng European Space Agency or ESA ng pahintulot ang isa sa pinakaambisyosong misyon sa kasaysayan ng paggalugad sa kalawakan. Pinangalanan ang misyon na Rosetta bilang parangal sa tanyag na Rosetta Stone na ginamit upang maintindihan ang sinaunang hieroglyphics ng Ehipto. Tulad ng batong pinagkuhanan ng pangalan, ang sasakyang pangkalawakan ay inaasahang magpapaliwanag sa misteryo ng mga kometa. Ang mga relic o labi na ito na gawa sa yelo na naiwan mula pa noong nabuo ang ating solar system. Napili bilang target ang kometang 67P na natuklasan ng mga Soviet astronomer na sina Klim Churyumov at Svetlana Gerasimenko noong 1969. Bakit ito? Ang orbit nito ay madali at ang sukat at aktibidad nito ay lubhang mahalaga sa agham. Walang katulad ang misyon na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lamang lilipad ang sangkatauhan sa gilid ng isang kometa, kundi papasok pa ito sa orbit nito. Sasamahan ito sa paglalakbay nito sa paligid ng araw at ang pinaka hindi kapanipaniwala, magsasagawa ng paglapag sa ibabaw nito. 10 taon ng paglalakbay sa kalawakan, bilyon-bilyong kilometro, masalimuot na gravitational maneuvers malapit sa Earth at Mars, lahat ito ay para lang makalapit sa paglutas ng misteryo ng pinagmulan ng buhay. Wala pang nakakaalam noon kung anong mga kontrobersya at kamangha-manghang hinuha ang lilitaw mula sa engkwentro na ito. Kaya, simulan natin ang ating pagtalakay sa mismong space probe. Ang Rosetta ay hindi lang basta kamera na may mga makina. Ito ay isa talagang kumpletong laboratorio para sa agham, tumitimbang ng halos 3 tonelada at nilagyan ng 11 napakakomplikadong instrumento. Bawat isa sa mga ito ay dinisenyo para sa isang partikular na layunin, ang pag-aralan ang komposisyon ng gas at alikabok na ibinubuga ng kometa, pagmamapa sa ibabaw nito gamit ang iba't ibang spectral range, pagsukat sa temperatura, at pag-aaral sa interaksyon ng kometa sa solar wind. Isipin nyo, ang technological masterpiece na ito ay nagtagal ng 10 taon sa deep hibernation mode. Nagtipid ito ng enerhiya habang naglalakbay sa malayong at malamig na sulok ng solar system. Ang paggising nito noong Enero 2014
ay naging isang tunay na drama. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nag-abang sa signal mula sa spacecraft. At nang dumating ito, ito ay naging isang tagumpay para sa henyo ng sangkatauhan. Ngunit ang pinakamalaking alas ng Rosetta ay ang kanyang munting satellite, ang 100 kilong lander na tinawag na Philae. Nakatakda itong magsagawa ng hindi kapanipaniwalang misyon, ang lumapag sa isang ganap na hindi pa natutuklasan at hindi mahuhulaang ibabaw ng nucleus ng kometa. Ang Philae ay nilagyan ng drill para kumuha ng soil sample, mga kamera para sa panoramic shots at isang kumpletong hanay ng mga instrumento para suriin ang materyales ng kometa mismo sa pinaglapagan. Ito ay isang all or nothing na taya. Ang matagumpay na paglapag ay magbibigay sa atin ng direktang sagot sa komposisyon ng orihinal na materyales ng solar system. Ang pagkabigo naman ay nangangahulugang mawawalan tayo ng isang natatanging pagkakataon. Ang buong paglalakbay, ang lahat ng 10 taong paghahanda ay humantong sa isang kritikal na sandali, ang pakikipagtagpo sa misteryosong Comet 67P. Pero bago natin talakayin ang misyon mismo, alamin muna natin, ano ba talaga ang kometa? Sa popular na kultura, madalas itong tinatawag na dirty snowballs. Sa pangkalahatan, tama ang paglalarawan na ito. Pero masyado itong simple. Ang nucleus or ubod ng kometa ay isang pinaghalong yelo, mga nagyayelong gas, gaya ng carbon dioxide, methane, at ammonia kasama ng mga solid particles, alikabok at bato. Sila ang mga labi o residue mula sa protoplanetary disk kung saan nabuo ang araw at mga planeta mahigit 4.5 bilyong taon na ang nakalipas. Ang mga kometa ay maituturing na mga time capsule. Nananatili sa kanila ang impormasyon tungkol sa komposisyong kemikal at pisikal na kondisyon noong sinaunang panahong iyon. Karamihan sa kanilang buhay ay ginugugol nila sa tinatawag na Oort cloud, isang hypothetical na spero na matatagpuan sa pinakadulo ng ating solar system. Sa walang hanggang lamig at dilim doon, halos hindi sila nagbabago. Pero minsan, dahil sa gravitational disturbance mula sa isang dumadaang bituin o iba pang malaking bagay, natutulak ang kometa palayo sa matatag nitong orbit at nagsisimula itong maglakbay patungo sa sentro ng ating sistema, papunta sa araw. Dito na nagsisimula ang pinakakawili-wili. Habang lumalapit ito sa araw, ang yelo sa ibabaw ng nucleus ay nagsisimulang mag-evaporate o sa siyentipikong termino, sublimat, direktang nagiging gas mula sa solid state. Ang prosesong ito ang lumilikha ng koma sa paligid ng nucleus, isang ulap ng gas at alikabok na maaaring umabot sa daan-daang libong kilometro ang laki. At dahil sa presyo ng solar wind, humahaba ang material na ito at nagiging sikat na buntot na laging nakaturo palayo sa araw at umaabot sa milyon-milyong kilometro. Ang Kometa 67 pa ay isa sa mga manlalakbay na ito at ang misyon ng Rosetta ay ang maging pinakaunang malapitang taga-obserba nito. Kilalanin na natin ngayon ng mas malapit ang bida ng ating kwento. Ang Comet 67P, 67P Churyumov-Gerasimenko ay isang napakakapansin-pansing bagay. Nang lumapit ang Rosetta dito noong tag-init ng 2014, 2014, agad na namangha ang mga siyentipiko sa mga unang kuha. Ang hugis ng kometa ay lubusang hindi inaasahan. Ito ay binubuo ng dalawang bahagi na pinagdugtong ng isang manipis na leeg, kaya tinawag agad itong rubber ducky o rubber duck. Ang mas malaking bahagi o ang katawan ay may sukat na humigit kumulang 4.3 sa 4 at 1
4.1 kilometro, habang ang mas maliit, ang ulo, ay may 2.5 sa 2.5 kilometro. Ang ganitong dalawahang istruktura ay malamang na bunga ng isang napakabagal na banggaan at pag-iisa ng dalawang hiwalay na bagay noong panimula pa lamang ng solar system. Hindi ito isang marahas na pagbangga, kundi isa lamang banayad na pagdikit o pagtatambal. Ang ibabaw ng kometa ay hindi kapani-paniwalang maitim, mas maitim pa sa uling. 6%, 6% lamang ng sikat ng araw na tumatama rito ang nasasalamin nito. Ang kadilimang ito ay dahil sa isang sapin ng alikabok na mayaman sa organikong compound. Ang landscape ng nucleus o pinakagitna nito ay kahanga-hanga dahil sa pagkakaiba-iba. Mayroon itong makikinis na kapatagan, mabatong talampas, malalalim na hukay at mga bato, boulder, na kasinlaki ng bahay. Hindi lang ito isang walang buhay na tipak ng yelo, kundi isa itong komplikado at dinamikong mundo. Habang lumalapit ito sa araw, ang kometa ay nabubuhay. Lumalabas mula sa ibabaw nito ang malalakas na daloy ng gas at alikabok, ang tinatawag na jets. Ang ilan sa mga ito ay mahuhulaan, lumalabas sa iisang lugar kapag tinamaan ng sikat ng araw. Ang iba naman ay biglaan na lamang sumisiklab. Ang pag-aaral sa aktibidad na ito ay isa sa mga pangunahing misyon ng Rosetta dahil ang prosesong ito ang bumubuo sa koma at buntot ng kometa at maaari itong magbigay ng susi sa pag-unawa sa panloob na istruktura at komposisyon ng kometa. Ang kasuktulan ng misyon ay dumating noong Nobyembre 12, 2014. Sa araw na yon, humiwalay ang lander na tinawag na Philae mula sa Rosetta at sinimulan ang 7 oras nitong pagbaba patungo sa ibabaw ng kometa. Ang operasyon na ito ay kasing komplikado pa ng pagtira ng bala sa isa pang bala sa layo ng daan-daang milyong kilometro. Lahat ay umaayon sa plano, ngunit sa huling sandali, pumalya ang sistema ng mga thruster at harpoon na dapat sana ay magpapaangkla sa spacecraft sa ibabaw. Napakaliit ng grabidad sa kometa at kung walang paniguro, ang magaan na aparato ay maaaring tumalbog lamang, parang bola. At yan mismo ang nangyari. Pagdapo nito sa nakaplanong lugar na tinawag na Agilkia, nagawa ng Philae ang dalawang malaking talon. Ang una ay naghagis dito ng 1 kilometro pataas at ito ay lumipad sa ibabaw ng kometa ng halos 2 oras. Mas maliit ang pangalawang talon. Sa huli, naipit ang aparato sa lilim ng isang bato sa isang lugar na hindi talaga nakaplano na tinawag nilang Abydos. Ang dramatikong paglapag na ito ay nagdulot ng dalawang seryosong kahihinatnan. Una, nanatiling hindi alam ang eksaktong lokasyon ng aparato sa loob ng halos 2 taon. Natagpuan lamang ito sa mga kuha ng Rosetta bago matapos ang misyon. Pangalawa, at ito ang pinakamalungkot dahil sa kakulangan ng sikat ng araw sa pinakahuling hantungan nito, hindi nakapag-charge ng baterya ng Philae ang mga solar panel nito. Gumana lamang ang aparato sa loob ng halos 60 oras gamit ang charge ng pangunahing baterya. Nagpadala ng napakahalagang datos bago ito pumasok sa hibernation o pagtulog. Sa kabila ng lahat ng hirap, ito ay isang makasaysayang sandali. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapag-soft landing ang sangkatauhan sa core ng isang kometa. At ang mga datos na nakalap ng Philae ay nagpabago sa maraming kaisipan tungkol sa istruktura ng mga celestial body na ito. Ano nga ba ang mga natuklasan sa loob lamang ng 60 oras ng pagtatrabaho ng pila at sa 2 taong
pagmamasid ng Rosetta mula sa orbit. Ang mga discovery ay talagang revolusyonaryo. Una, pinakita ng pagsusuri na ang ilalim ng alikabok sa ibabaw ng kometa ay napakatigas, parang frozen na yelo. Lubos na nahirapan ng drill ng Philae na makapasok sa lupa. Pangalawa, at ito ang isa sa pinakamalaking ikinagulat ng lahat, ang komposisyong isotopic ng tubig sa Comet 67P ay malayong malayo sa tubig na mayroon tayo sa daigdig. Bagamat ang tubig ay binubuo ng H2O, mayroon itong tinatawag na mabibigat na klase kung saan ang isang atomo ng hydrogen ay napalitan ng deuterium, ang isotope nito. Ang ratio ng deuterium sa ordinaryong hydrogen na natagpuan sa kometa ay 3 beses na mas mataas kaysa sa mga karagatan ng daigdig. Ito ay malaking dagok sa sikat na teorya na ang mga kometa ang nagdala ng pangunahing supply ng tubig sa ating daigdig noong ito ay bata pa. Posibleng may bahagi sila. Pero ang pangunahing pinanggalingan ng tubig ay malamang na mga asteroid. Subalit ang pinakanakakamanghang pagtuklas ay konektado sa mga organic na sangkap. Natagpuan ng mga instrumento ng Rosetta at Philae ang napakaraming complex organic molecules sa kometa. Hindi lang ito simpleng methane or carbon monoxide. Nakita nila ang 16 na magkakaibang organic compound, kasama na ang mga alcohol, amine at carbonyl compounds. Apat sa mga ito, ang methyl isocyanate, acetone, propionaldehyde at acetamide, ay unang beses na natuklasan sa mga kometa. Ang mga ito ay masalimuot na molekula na nagsisilbing pundasyon or building blocks para sa mas komplikadong structures tulad ng amino acids at sugars, ang mismong saligan ng buhay na alam natin. At dito na tayo papasok sa pinakakakaibang bahagi ng ating kwento. Sa kabila ng mga seryoso at malalaking scientific discovery na ito, may isang pahayag na umaling awngaw at nagpakulo hindi lang sa komunidad ng agham, kundi pati na rin sa karaniwang tao. Dalawang respetadong siyentista, si astronomer Chandra Wickramasinghe mula sa Buckingham Center for Astrobiology at ang kanyang kasamahang si Max Wallis mula sa Cardiff University, ang lumabas na may kontrobersyal at mapangahas na hinuha. Ang sabi nila, ang kakaibang katangian ng ibabaw at kilos ng kometang 67P ay pinakamahusay na maipaliliwanag kung mayroon itong buhay. Hindi lang daw ito simpleng komplikadong organic molecules, kundi isang aktibong microbial ecosystem na namumuhay sa ilalim ng nagyayalong ibabaw. Ayon sa kanila, ang maitim na kulay ng core ng kometa ay hindi lang simpleng alikabok ng karbon, kundi resulta ng aktibidad ng mga mikroorganismo. Ipinapalagay nila na sa ilalim ng manipis na layer ng alikabok ay may nakatagong lawa ng likidong tubig o halo ng tubig at yelo kung saan naninirahan ang mga nilalang na ito. Sinasabing ang mga mikrobyo na ito ay naglalaman ng mga antifreeze na asin na nagpapahintulot sa kanilang manatiling aktibo kahit sa napakalamig na temperatura. Ang mga jet o bukal ng gas na bumubuga mula sa ibabaw, ayon sa kanilang teorya, ay hindi lang basta sublimation ng yelo, kundi pagbuga ng gas na nilikha ng mga mikroorganismong ito na tumatagos sa balat ng yelo. Ang pahayag na ito ay parang isang pagsabog ng bomba. Posible bang ang misyon na ginawa para lang maghanap ng mga building blocks ng buhay ay aksidenteng nakatagpo ng mismong buhay? Ang ideyang ito ay tila galing sa science fiction, pero ang mga nagtataguyod nito ay hindi lang basta-basta. Sila ay mga siyentistang may pangalan, at ito ang nagbigay ng bigat sa kanilang mga salita. Suriin nating mabuti ang mga argumento ng mga nagtataguyod
sa hipotesis na ito. Ang kanilang teorya ay nakasalalay sa ilang mahahalagang obserbasyon na nakuha mula sa misyon ng Rosetta. Ang una ay ang nabanggit ng napakaitim at punong-puno ng organic na material na ibabaw. Iginiit ni Wickramasinghe na ang ganitong maitim na material ay maaaring mabuo kapag ang mga kolonya ng microorganism ay nabibilad sa sinag ng araw. Para raw tong mga bakterya sa Earth na gumagawa ng pananggalang na pigment. Pangalawa, mayroong mga bahagi sa ibabaw ng kometa na makinis, parang binahang yelo. Ang mga ito ay kahawig ng mga nagyeyelong lawa at pond. Ipinapalagay ng mga siyentista na ito ang mga subsurface reservoir, mga imbakan sa ilalim ng ibabaw na panapanahong natutunaw at nagyeyelo ulit. Ang pangatlong argumento ay tungkol sa pagkakita ng mga komplikadong organic na molekula. Naniniwala ang mga taga-suporta ng teorya na ang ganitong pagkakaiba-iba ng organics ay mahirap ipaliwanag gamit lamang ang abiogenic, ibig sabihin hindi biolohikal, na proseso ng kemikal. Sa kanilang palagay, mas mukha itong produkto ng masalimuot na metabolism ng mga nabubuhay na bagay. Nagturo pa sila ng ilang partikular na istruktura sa mga larawan ng ibabaw nito, mga istrukturang sa tingin nila ay parang mga nag-anyong fossil na labi ng mga microorganism. Halimbawa, pinansin nila ang malalaking bato, boulders, na may kakaibang lamat at mga crater na may patag na ilalim na sa tingin nila ay dating natuyong mga lawa. Ayon sa kanila, ang kabuuan ng lahat ng data na ito ay nagbubuod sa isang ideya. Ang Comet 67 pa ay hindi isang patay na bato, kundi isang buhay at humihingang mundo na tinitirhan ng mga extremophile na mikrobyo. Ikinumpara nila ito sa mga ecosystem na matatagpuan sa yelo ng Arctic dito sa Earth, kung saan nakakahanap ng paraan ang buhay para makaligtas sa pinakamatitinding kondisyon. Ang ideya ng pagkakaroon ng buhay sa isang kometa ay talagang nakakagising sa ating imahinasyon. Pero ano nga ba ang pananaw dito ng opisyal na siyensya? Karamihan sa mga siyentista na nagtrabaho sa misyong Rosetta, pati na rin ang mga astrobiologist sa buong mundo, ay lubhang nagduda sa hypothesis na ito. Inamin nila na interesante ang mga obserbasyon, ngunit iginiit nilang may mas simple at mas kapani-paniwalang di-biolohikal na paliwanag para sa bawat ebidensya na iniharap. Suriin natin ang kanilang mga kontra-argumento. Simulan natin sa maitim na kulay ng ibabaw ng kometa. Oo, mayaman ito sa organikong material, pero hindi ito nangangahulugang galing ito sa anumang may buhay. Ang masalimuot na hydrocarbon compounds na tinatawag na tholins ay natural na nabubuo sa kalawakan kapag ang ultraviolet radiation ay tumama sa mga simpleng molekula tulad ng methane at ethane. Ang mga tholins na ito ay may kulay na maitim na may bahid ng pula o kayumanggi. Sapat na itong paliwanag sa pagiging itim ng core ng kometa nang hindi na kailangang isali pa ang biology. Sunod, ang mga tinatawag na nagyelong lawa at iba pang kakaibang geological na istruktura. Ipinaliwanag ito ng mga siyentista ng European Space Agency, ESA, sa pamamagitan ng komplikadong proseso ng sublimation at muling pagyelo. Kapag umiinit ang isang bahagi ng kometa dahil sa araw, nag-e-evaporate ang yelo. Ang gas na ito ay muling nagiging yelo sa mas malamig at nakakubling bahagi, kaya nagkakaroon ng makikinis na patong ng yelo. Ang mga aktibong jet o pagbuga ng gas ay ipinapaliwanag din bilang geolohikal na pangyayari. Ang presyo ng gas na namumuo sa ilalim ng ibabaw ay biglang bumibitak at pumuputok sa tuktok na patong ng alikabok.
Ito ay isang purong pisikal na proseso na hindi na nangangailangan ng pagkilos ng anumang mikrobyo. Tungkol naman sa pinakapangunahing punto, ang mga komplikadong organic molecules. Totoong naging isa sa pinakamahahalagang resulta ng misyon ang pagkatuklas sa mga ito. Ngunit ang presensya ba nila ay nangangahulugang mayroon ding buhay? Hindi iyon lubusang sigurado. Ipinapakita ng modernong astrochemistry na ang mga komplikadong organic compound ay natural na nabubuo sa kalawakan at sa matitinding dami pa. Ang mga molecular cloud, kung saan isinisilang ang mga bituin at planeta, ay maituturing na mga totoong pabrika ng mga organic na materyales. Ang mga reaksyong kemikal na nangyayari sa ibabaw ng mga icy dust particles dahil sa cosmic rays at ultraviolet na sinag ay kayang gumawa ng napakakakomplikadong molecules mula sa pinakapayak na components. Dahil dito, ang presensya ng glycine, mga alcohol at iba pang compound sa kometa ay hindi patunay ng buhay sa kometa mismo. Sa halip, isa itong kumpirmasyon na ang mga pundasyon o building blocks ng buhay ay matagal ng sagana sa kapaligiran kung saan nabuo ang ating daigdig. Maaaring ang mga kometa at asteroid na bumagsak sa sinaunang daigdig ang naghatid ng mga crucial o mahahalagang sangkap na ito na siyang nagbigay daan sa pag-usbong ng buhay dito na sa ating planeta. Ang teoryang ito, nakilala bilang panspermia o sa mas malumanay na anyo, exogenesis, ay lalong nagkakaroon ng kumpirmasyon at ang mga nadiskubre ng Rosetta ay isang matibay na argumento pabor dito. Kaya pala, ang kometa ay hindi cradle o duyan ng buhay, kundi sa halip isa lang itong postman o tagahatid na nagdala ng mga kinakailangang component sa tamang pinanggalingan. At ang mga istruktura mismo na inakala ng mga taga-suporta ng hinuha ng mga fossil ay lumabas na ordinaryong geological formation lamang, isang laro ng liwanag at anino o gaya ng tawag ng mga siyentista, pareidolia, ang natural na tendensya ng tao na makakita ng pamilyar na hugis sa mga random or walang kaayusang forma. Kung gayon, ang kwento ba tungkol sa isang nilalang sa loob ng core ng kometa ay isa lamang kathang-isip? Sa mahigpit na pananaw ng agham, ang sagot ay oo. Wala pang nailalatag na kahit isang direkta at hindi mapasusubali ang ebidensya na may buhay sa comet 67P. Ang lahat ng obserbasyon na ginamit ng mga nagtatag ng teoryang ito ay may mas simple at mas lohikal na paliwanag sa larangan ng pisika at kimika. Ang agham ay gumagana batay sa prinsipyo ng Occam's razor. Huwag nang dagdagan pa ang mga komplikadong paliwanag kung mayroon ng mas simple at madaling intindihin. Ang haka-haka tungkol sa buhay ng mikrobyo ay isa lang sa mga komplikadong paliwanag na iyan. Upang mabuhay ang mga ito, kailangan ng napakapartikular na mga kondisyon. Ang pagkakaroon ng likidong tubig sa ilalim ng ibabaw nito sa loob ng mahabang panahon, proteksyon laban sa matinding cosmic radiation at siyempre, pinagmumula ng enerhiya. Bagamat sa teorya, ay posibleng mangyari ang ilan sa mga kondisyong ito, lalo na kapag lumalapit ang kometa sa araw. Wala namang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa kanilang tuloy-tuloy at matatag na pag-iral. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang kwentong ito. Ipinapakita nito kung paano gumagana ang proseso ng agham. May lalabas na matapang at kaakit-akit na haka-haka o hypothesis. Pagkatapos, ito ay sinasalang at sinisiyasat sa lahat ng anggulo. Kung ito ay makakatagal sa pagsubok ng mga katotohanan at eksperimento, ito ay magiging isang lehitimong teorya. Kung hindi, ito ay tatanggihan o babaguhin. Sa kasong ito,
hindi pumasa sa pagsubok ang haka-haka tungkol sa buhay sa kometa. Pero nagtulak ito sa mga siyentista na muling pag-aralan ng mas mabuti ang mga datos at pag-isipan ang mga limitasyon ng kung ano ang posible. Higit sa lahat, nakakuha ito ng malaking atensyon mula sa publiko para sa Rosetta Mission at sa astrobiolohiya sa kabuuan. Balikan natin ang mga tunay pero kasing halaga at kasing nakakabighaning mga pagtuklas ng misyon. Isa sa pinakamahalaga ay ang masusing pag-aaral sa komposisyon ng koma, ang ulap ng gas at alikabok sa paligid ng nucleus o core ng kometa. Sinuri ng analyzer ng Rosetta ang mga molekulang lumalabas mula sa ibabaw ng kometa. At dahil dito, noong 2016, nagkaroon ng pagtuklas na maituturing na kasing sensasyonal ng anumang haka-haka tungkol sa buhay. Sa koma ng kometa, natagpuan ang amino acid na glycine. Ang mga amino acid ang bricks o mga block na bumubuo sa mga protina. Ang pundasyon ng lahat ng buhay sa daigdig. Ang glycine ang pinakasimple sa mga ito. Dati na itong nakita sa mga sample ng kometa na dinala sa daigdig ng misyong Stardust. Pero noong panahong iyon ay may pagdududa kung ito ba ay kontaminasyon lang ng ating planeta. Ang Rosetta, sa kabilang banda, ay nagsagawa ng pagsukat ng direkta sa mismong kometa, kahit wala ng duda. Ito ang kauna-unahang hindi mapag-aalinlanganang pagtuklas ng amino acid sa isang comet coma. Ngunit hindi lang yun. Kasabay ng glycine, natuklasan din ang phosphorus, isang napakahalagang sangkap para sa buhay. Ito ay bahagi ng DNA, RNA at ng mga lamad ng selula. Kaya sa isang kometa lamang, natagpuan ang parehong building blocks para sa protina at ang pinakamahalagang elemento para sa genetic code at istruktura ng selula. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng matinding kumpirmasyon sa ideya na talagang malaki ang ginampanan ng mga kometa sa pagsisimula ng buhay sa daigdig dahil dinala nila hindi lamang ang tubig, kundi pati na rin ang kumpletong set ng mahahalagang organic precursors. Bukod pa sa mga organic substance, may isa pang nakakamanghang na diskubre ang Rosetta at tungkol naman ito sa mga gas. Sa atmosphere ng kometa, natuklasan ang molecular oxygen o O2. Lubos itong ikinagulat ng mga siyentista. Ang oxygen ay isang napakaaktibong gas. Madali itong makipag-react sa ibang elements, lalo na sa hydrogen, para bumuo ng tubig. Kaya naman, inakala ng mga eksperto na hindi dapat magkaroon ng free oxygen sa orihinal na material ng solar system. Subalit, medyo marami pala nito sa kometa. Pang-apat ito sa pinakamaraming gas, kasunod ng water vapor, carbon monoxide, at carbon dioxide. Ang pagkakadiskubring ito ay nagpabago sa mga modelong ginagamit sa pag-aaral ng pagkakabuo ng mga kometa at ng buong solar system. Ipinapakita ng molecular oxygen na nakabilang na ito sa komposisyon ng kometa noong ito ay nabubuo pa lang 4.5 bilyong taon na ang nakalipas. Ito naman, sa turn, ay nangangahulugang ang mga kondisyon sa protoplanetary disk ay hindi tulad ng inaakala dati. Posibleng ang yelo na bumuo sa mga kometa ay nabuo sa napakalamig na temperatura at sa isang napakatahimik na kapaligiran kung saan hindi nakapag-react ang oxygen at hydrogen. Sa makatuwid, ang Comet 67P ay hindi lang nagbunyag ng sikreto tungkol sa pinagmulan ng buhay, kundi nagbigay din ito ng panibagong pananaw sa mga siyentista tungkol sa proseso ng pagkakabuo ng mga planeta. Ang bawat bagong molekula na natagpuan sa buntot nito ay parang isang letra mula sa pinakalumang alpabeto
ng universo na ngayon pa lang natin natututunang basahin. Higit pa rito, napaka-interesante rin ng mga heolohikal na pagmamasid. Mahigit 2 taon nag-ikot ang Rosetta sa kometa. Sinubaybayan ang pagbabago nito habang papalapit at papalayo sa araw. Dahil sa mga obserbasyong ito, nakita sa kauna-unahang pagkakataon kung paano talaga gumagana ang isang kometa. Natuklasan na ang ibabaw nito ay patuloy na nagbabago at may nagaganap na mga pagguho ng bato. Noong Agosto 2015, 2015, matapos dumaan ang kometa sa perihelion, ang pinakamalapit na punto nito sa araw. Napansin ng mga siyentista sa mga kuha ng larawan na gumuho ang isang malaking bangin na may taas na 70 metro at lapad na 100 metro. Dahil sa pangyayaring ito, nabunyag ang panloob ng mga sapin ng kometa na nagpakita ng matingkad na bughaw na yelo na dating nakatago sa ilalim ng madilim na alikabok. Ang yelong ito ay natuklasang 6 na beses na mas maliwanag kaysa sa karaniwang ibabaw ng kometa. Ipinapakita ng ganitong mga kaganapan na ang erosyon sa mga kometa ay hindi isang mabagal at unti-unting proseso. Sa halip, ito ay sunod-sunod na matitindi at mapaminsalang pagbabago. Bukod sa mga pagguho, naobserbahan din ng Rosetta ang pagbuo ng tinatawag na goosebumps, maliliit na istrukturang kahawig ng simboryo sa ibabaw na lumilitaw at naglalaho sa loob lamang ng isang araw sa kometa. Malamang ito ay resulta ng sublimasyon, ang pag-evaporate ng hindi nagiging likido ng yelo na nasa ilalim ng lupa. Ang lahat ng dinamikong prosesong ito ay nagpabago sa kometa mula sa pagiging isang static o hindi gumagalaw na bagay at ginawa itong isang buhay at nagbabagong tanawin. Ang pag-aaral dito ay nagbigay ng napakahalagang impormasyon sa mga heologo tungkol sa pisika ng mga nagyayelong bagay sa kalawakan. Balikan natin ang teorya ng panspermia, isang ideya na lubos na pinagtibay ng mga datos mula sa misyon ng Rosetta. Ang mismong ideya na ang buhay ay maaaring maglakbay sa pagitan ng mga planeta o maging sa pagitan ng buong sistema ng mga bituin ay hindi na bago. Ipinahayag na ito noon pang ika-19 na siglo. Ayon sa hipotesis na ito, ang mga mikroorganismo ay maaaring nakapaloob sa loob ng mga asteroid o kometa. Kapag natalsik ang mga ito mula sa sarili nilang sistema, halimbawa dahil sa pagbangga sa ibang celestial body, sinisimulan nila ang isang mahabang paglalakbay sa kalawakan. Habang nasa estado ng malalim na anabiosis o matinding pamamahinga, maaari silang mabuhay ng milyon-milyong taon sa espasyo, protektado mula sa radyasyon at lamig ng makapal na bato at yelo. Kung sakaling ang ganitong arko ay aksidenteng mapunta sa gravitational field ng ibang sistema ng planeta at bumagsak sa isang planetang may angkop na kondisyon, ang mga mikrobyo ay maaaring mabuhay muli at magsimula ng bagong yugto ng ebolusyon. Sa matagal na panahon, itinuturing lamang na gawa-gawang istorya ang panspermia. Ngunit sa bawat bagong pagtuklas, lalo itong nagiging kapanipaniwala. Alam nating may mga mikroorganismo sa lupa, tinatawag na extremophiles, na kayang mabuhay sa hindi kapanipaniwalang mga kalagayan, matinding temperatura, mataas na presyon, sa vacuum, at maging sa mataas na dosis ng radyasyon. Ipinakita ng mga eksperimento sa International Space Station or ISS na ang ilang spores ng bakterya ay nabubuhay sa mismong bukas na kalawakan sa loob ng maraming taon. Ang pagkakadiskubre naman ng mga organic molecules sa mga kometa at asteroid ay nagpapatunay na ang mga building blocks para sa buhay
ay laganap sa buong universo. Kaya, bagamat hindi natagpuan ng Rosetta ang mismong buhay, nakita nito ng buong linaw na ang mga kometa ay perpektong sasakyan para sa mga sangkap nito. Bagamat napabulaanan na ang teorya tungkol sa pagkakaroon ng buhay sa kometa na 67P, nagbukas ito ng mas malaking katanungan. Saan pa nga ba sa solar system posibleng makita ang buhay? Sa kasalukuyan, hindi na ang mga kometa ang pangunahing kandidato, kundi ang mga buwan ng mga giant planets. Halimbawa, ang Europa, isa sa mga buwan ng Jupiter. Ayon sa mga siyentipiko, sa ilalim ng makapal na yelong crust nito ay may nakatagong malawak na karagatan ng likidong maalat na tubig. Ang karagatang ito ay posibleng pinaiinit ng tidal forces ng Jupiter. Sa ilalim nito, maaaring mayroong hydrothermal vents, mga butas kung saan lumalabas ang mainit na tubig, katulad ng makikita sa sahig ng ating mga karagatan. Sa paligid ng mga vents na ito sa Earth, talamak ang buhay na ganap na hindi umaasa sa sikat ng araw. Posible ring may katulad na sitwasyon sa Enceladus, ang buwan ng Saturn. Ang spacecraft na Cassini ay lumipad sa mga geyser na bumubulusok mula sa bitak ng yelo nito at natuklasan ng tubig, organic molecules at silicate dust. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na may karagatan sa ilalim ng yelo na dumidikit sa mabatong ilalim. Maging sa pinakamalaking buwan ng Saturn, ang Titan, may mga kondisyon doon na bagamat napakalayo sa mga kondisyon natin sa Earth, ay maaaring sumuporta sa mga exotic na anyo ng buhay. May mga ilog at lawa doon, ngunit hindi ito gawa sa tubig, kundi sa likidong methane at ethane. Posibleng mayroong buhay doon na gumagamit ng methane bilang batayan, imbis na tubig. Lahat ng mga mundong ito ay naghihintay sa kanilang mga imbestigador. At ang aral na natutunan mula sa misyon ng Rosetta ay magiging napakahalaga sa pagpaplano ng mga susunod na misyon sa mga icy moons na ito, sa paghahanap ng sagot sa pinakamahalagang katanungan. Ang misyon ng Rosetta ay nagtapos noong Setyembre 30, 2016. Habang lumalayo ang kometa mula sa araw, hindi na kayang magbigay ng sapat na enerhiya ang solar panels ng spacecraft. Kaya nagpasya silang tapusin ang misyon sa isang paraang kasing astig ng buong paglalakbay nito. Inutusan ng Rosetta na dahan-dahang bumangga sa ibabaw ng kometa, isang controlled crash. Sa huling oras nito, nagpadala ang spacecraft ng mga kakaibang larawan at datos na nakuha sa napakalapit na distansya. Ipinakita nito sa atin ang ibabaw ng kometa mula sa taas na ilang dosenang metro lang, na may detalye na hindi natin kailanman naisip na posible. Ang huling signal mula sa Rosetta ay natanggap ng ito ay 20 metro na lang ang layo mula sa ibabaw. Ito na ang katapusan ng isang dakilang odyssey. Ang spacecraft na matagal nang kasama ng kometa ay tuluyan ng nakasama nito. Siya at ang kanyang maliit na kasama, ang Philae lander, ay nanatiling nakahiga sa ibabaw ng sinaunang mundong iyon, patuloy sa kanilang walang katapusang paglalakbay sa solar system. Ngunit nanatili sa atin ang kanilang pamana. Ang mga siyentista ay aabot pa ng maraming taon sa pagsusuri ng 10-10 terabytes ng data na ipinadala nila, na magbubunga ng mga bagong tuklas. Hindi lang ipinakita sa atin ng Rosetta kung ano ang itsura ng isang kometa. Binago nito ang ating pangunawa sa pagbuo ng mga planeta at sa pinagmulan ng tubig at organic matter dito sa Earth. Wala itong natagpo ang buhay na nilalang, ngunit inilapit tayo nito sa paglutas ng misteryo ng pinagmulan mismo ng buhay. Ginawa nitong isang komplikado, dinamiko at napakagandang mundo, ang malayo
at malabong tuldok na iyon sa kalangitan. Kaya, ano na nga ba ang huli nating masasabi tungkol sa nilalang na iyan na sinasabing nagtatago sa loob ng nucleus ng kometang 67P? Maaari nating sabihin ng may katiyakan na walang matibay na ebidensya ang nakita para patunayan ang pag-iral nito. Isa itong maganda at matapang na hinuha, subalit hindi ito nakakuha ng siyentipikong kumpirmasyon. Gayunpaman, naging mahalaga itong bahagi ng kultura na nagpapakita kung gaano kalaki ang ating interes sa paghahanap ng buhay sa labas ng mundo at kung gaano tayo kadaling maniwala sa isang himala. Subalit ang tunay na himala na ipinakita sa atin ng Rosetta ay hindi rin nagpahuli sa pagiging kahanga-hanga. Ang himala ay matatagpuan sa katotohanan, ang isang tipak ng maruming yelo na lumilipad sa gitna ng kawalan ng kalawakan ay naglalaman ng eksaktong parehong mga molekula na bumubuo sa ating mga sarili. Glycine, phosphorus, mga komplikadong hydrocarbon, lahat ng elementong ito na kinakailangan upang magsimula ang buhay ay nabuo sa loob ng mga bituin at ikinalat sa buong universo. Ang mga kometa, tulad ng sinaunang magsasaka, ay nagdala ng mga binhi na ito sa mga bagong planeta. At sa isa sa mga planetang ito, ang ating daigdig, ang mga binhi ay nahulog sa isang mayamang lupa. Nag-ugnay-ugnay ang mga ito sa maiinit na karagatan, bumuo ng mga unang molekula na kayang magparami ng sarili at sinimulan ang dakilang proseso ng ebolusyon na sa huli ay nagbunga ng kaisipan na may kakayahang tumingin sa kalawakan at hanapin ang sarili nitong malayong mga ninuno sa kemika. Ang kwento ng kometang 67P ay hindi kwento ng paghahanap ng mga dayuhan. Ito ay kwento ng pagtuklas sa ating mga sarili, ng ating pinakamalalim na ugat sa kosmos. At sinasabi nito sa atin na hindi lang tayo nakatira sa universo. Tayo mismo ang universo na sumusubok na maunawaan ang sarili nito. Balikan nating muli sa ating isip ang ibabaw ng kometa. Subukan ninyong ilarawan sa isip ang mundong ito. Halos walang-wala ang gravity roon. Konting tulak lang at maaari na kayong lumipad palabas sa kalawakan. Maitim na maitim ang kalangitan, kung saan nakabitin ng walang kukurap-kurap ang maliwanag ng mga bituin. At ang napakalaking araw na nakakasilaw ay hindi mukhang bilog or disk, kundi parang isang napakaliwanag na tuldok. Ang temperatura sa ibabaw ay nag-iiba-iba mula +50 degrees Celsius sa nasisinagan ng araw hanggang -150 degree sa bahaging may anino. Sa ilalim ng inyong mga paa, hindi kayo nakatapak sa buhangin o bato na nakasanayan natin. Ito ay pinaghalong alikabok at yelo na napakaluwag at napakagaan at punong-puno ng butas. Ang density ng core ng kometa ay mas mababa pa sa tubig. Kung makakahanap tayo ng sapat na laking karagatan, ang kometa ay lulutang dito, parang isang malaking bato ng pumis. Ngunit sa likod ng tila patay at tahimik na lugar na ito, may patuloy na nangyayari. Sa ilalim ng ibabaw, umiinit ang yelo, tumataas ang presyon, at bigla na lang may sumisingaw na bugso ng gas at alikabok mula sa isang bitak na nagdadala ng mga piraso ng sinaunang materya patungo sa kalawakan. Ang malalaking bato ay dahan-dahang gumagalaw at gumugulong sa mga gilid ng burol dahil sa mahina, ngunit tuloy-tuloy na aktibidad na ito. Ito ang mundong sa isang banda ay patay pero buhay sa sarili nitong paraan. Isang buhay na hindi biolohikal. At salamat sa misyon na Rosetta, nakita natin ang mundong ito na parang naglakad tayo sa mga lambak at bundok nito at nahawakan ang mga lihim nito.
Ito ay isang walang katumbas na karanasan na mananatili magpakailanman sa kasaysayan ng sangkatauhan bilang ang unang hakbang sa pag-aaral ng mga mahiwagang manlalakbay na ito ng kosmos. Kapansin-pansin, ang hugis mismo ng kometa na kamukha ng isang patong goma. Ito ang nagbigay ng maraming katanungan sa mga siyentista nang pag-aralan ang istruktura ng leeg na nagkokonekta sa dalawang bahagi nito. Nakita nilang ito ay may mga sapin tulad ng sibuyas. Nagpapatunay ito sa teorya na ang kometa ay nabuo mula sa dalawang magkahiwalay na bagay. Pero paano nangyari iyon? May dalawang pangunahing hinuha. Una, ito ay bunga ng isang napakabagal na banggaan noong mga unang yugto ng pagbuo ng sistema solar. Pangalawa, isa lang itong bagay na nagkaroon ng kakaibang hugis dahil sa hindi pantay na erosyon o ang pagka-evaporate ng yelo. Pero nakatulong ang misyon ng Rosetta na sagutin ito. Ipinakita ng pagsusuri sa gravitational field ng kometa at sa panloob nitong istruktura na ang mga sapin sa magkabilang bahagi ay nakaposisyon ng hiwalay. Ibig sabihin, nabuo sila ng magkahiwalay at saka lamang nagdikit. At ang banggaan ay napakagaan sa bilis lang ng naglalakad na tao. Kaya hindi nasira ang dalawang bagay, kundi nagdikit lang sila. Mahalaga ang diskubring ito dahil sinasabi nito sa atin kung paano nabuo ang mga planetesimal o ang mga embryo ng mga planeta. Ang proseso ay hindi ganoon kagulo at nakakapinsala tulad ng dating paniniwala. Sa halip, ito ay isang mabagal at unti-unting pagdikit ng maliliit na bagay na sa paglipas ng panahon ay lumaki at naging mas malalaking body. Ang kometang 67P, bituin 67P bituin, ay naging malinaw na ebidensya ng prosesong ito na tila nagyelo sa oras. Sandali muna tayong lumihis sa usaping siyensya at pag-usapan natin ang kung gaano kaimportante ang misyon ng Rosetta sa kultura. Talagang napakahusay ng ginawa ng European Space Agency o ESA sa pagpapakilala at pagpapalaganap ng misyong ito. Gumawa sila ng mga nakakaantig na animated video tungkol sa pakikipagsapalaran ni na Rosetta at Fila. Binigyan nila ng personalidad ang mga aparato, kaya naging bida sila sa isang tunay na kwento sa kalawakan. Nagbukas pa sila ng mga social media account na kunwari ay pag-aari ng mga spacecraft. Dito, nakikipag-usap ang mga ito sa isa't isa at sa mga followers. Dahil dito, bilyon-bilyong tao sa mundo ang sumubaybay sa misyon, hindi bilang isang tuyong proyektong siyentipiko, kundi bilang isang kapanapanabik na drama. Ang sandali ng pagkagising ni Rosetta, ang dramatikong paglapag ni Fila, ang panandalian niyang pagtatrabaho bago siya matulog, at ang biglaan at maikling pagkagising niya pagkaraan ng ilang buwan. Lahat ng ito ay parang mga pangyayari sa buhay ng ating mga matatalik na kaibigan. Ang ganitong paraan ng komunikasyon ay labis na matagumpay. Pinatunayan nito na ang siyensiya ay hindi lang dapat maging interesante, kundi maaari rin itong maging emosyonal at madaling maabot ng lahat. Ang misyon ng Rosetta ay nagbigay inspirasyon sa isang henerasyon ng kabataan para mag-aral ng kalawakan, inhinyeriya at siyensiya. Ipinakita nito na ang paggalugad sa universo ay hindi lang simpleng pangungulekta ng datos, kundi isang dakilang pakikipagsapalaran ng tao, puno ng pag-asa, pagsubok at tagumpay. At ito, marahil, ay kasinhalaga ng lahat ng siyentipikong pagtuklas na nagawa ng misyon. May isa pang aspeto tungkol sa Kometa 67P na talagang nakakaintriga, ang kanta nito. Ang isa sa mga instrumentong dala ng Rosetta ay nakalaan
para sa pag-aaral ng magnetic field ng kometa at doon naitala ang kakaibang pagbabago-bago sa field na ito na nangyayari sa napakababang frequency mula 40 hanggang 50 MHz, isang antas na lubhang mas mababa kaysa sa maririnig ng tao. Ikinonvert ng mga siyentista ang mga pagbabagong ito sa audio range at doon narinig ng mundo ang misteryosong ugong o pagkanta ng kometa. Ang tunog na ito, na tila mga kakaibang lagutok at kaluskos, ay nagdulot ng maraming haka-haka. May mga nagdeklara agad na baka ito raw ay signal mula sa mga di-umano'y alien. Pero ang paliwanag ng agham, gaya ng nakasanayan, ay mas simple. Ngunit hindi naman ito naging mas kaunting interesante. Malamang, ang mga pagbabago-bagong ito ay nagmumula sa proseso ng ionization ng mga molecule na lumalabas mula sa ibabaw ng kometa, dulot ng solar wind. Ibig sabihin, ito ang tunog ng interaksyon ng atmosfera ng kometa at ng daloy ng mga may kargang particle mula sa araw. Gayunpaman, ang pagkakataong marinig ang kometa ay nag-iwan ng matinding impresyon sa sangkatauhan. Ito ay isa pang paraan upang maramdaman natin ang malayong mundong iyon. Gawin itong mas totoo at parang nahahawakan. Ito ang tunog ng mga prosesong nagaganap na bago pa man tayo nabuhay at magaganap pa sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ito ang mismong musika ng solar system at pinahintulutan tayo ng Rosetta na marinig ito. Anong mga aral ang mapupulot natin mula sa kwento ng buhay sa kometa? Ang pinakamahalagang aral ay ang kahalagahan ng kritikal na pag-iisip. Sa panahon ngayon, kung saan mabilis kumalat ang impormasyon, napakadaling maniwala sa mga headline na pang-sensasyon. Masyadong maganda ang kwento para hindi paniwalaan. May nakita ng alien ang mga siyentipiko. Pero hindi ganyan gumagana ang siyensya. Ang bawat matapang na pahayag ay dapat suportahan ng matitibay na ebidensya na pwedeng subukin at ulitin ng mga independenteng mananaliksik. Sa kaso ng Comet 67P, 67P, walang ganoong ebidensya. Interpretasyon lang ito ng data na mayroon namang alternatibo at mas simpleng paliwanag. Hindi ito nangangahulugan na titigil tayo sa paghahanap ng buhay sa kalawakan. Sa katunayan, dapat lang natin itong ipagpatuloy. Pero kailangan itong gawin ng sistematiko, maingat, at huwag tayong magpadala sa wishful thinking. Ang paghahanap ng buhay sa labas ng mundo ay isang marathon, hindi sprint. At kahit pa hindi tayo makahanap ng green men, ang mismong proseso ng paghahanap ay nagpapayaman sa atin ng kaalaman tungkol sa universo at sa ating lugar dito. Ang bawat misyon tulad ng Rosetta, kahit hindi makahanap ng buhay, ay nakakahanap ng mas mahalagang bagay, mga piraso ng puzzle ng ating sariling pinagmulan. Pag-usapan naman natin ang isa pang dahilan kung bakit napaka-interesanting pag-aralan ang mga kometa. Ito ay ang kanilang mahalagang papel sa pagdadala hindi lamang ng organics o mga organikong material, kundi pati na rin ng tinatawag na noble gases sa ating daigdig. Ang noble gases, tulad ng argon, krypton, at xenon, ay napaka-inert at halos hindi sumasali sa anumang chemical reaction. Ang kanilang isotopic composition sa ating atmosfera ay nagsisilbing parang fingerprint na pwedeng magkwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga materyales na bumuo sa ating planeta. Pero heto ang mas nakakaintriga. Ang komposisyon ng noble gases sa Earth ay hindi eksaktong tugma sa komposisyon na nakikita natin sa araw o sa mga meteorite na siyang itinuturing nating pangunahing building blocks ng mundo. Mayroong malaking kakulangan, lalo na sa gas na xenon. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Nagawang sukatin ng Rosetta Mission ang komposisyon ng noble gases ng direkta sa kometa at lumabas na perpekto itong pandagdag sa mga nawawalang bahagi. Kung paghahaluin natin ang cocktail na galing sa kometa at ang cocktail na galing sa asteroid sa tamang proporsyon, makakakuha tayo ng komposisyon na halos kamukha ng atmosfera ng daigdig. Isa pa itong matibay na ebidensya na ang ating planeta ay nabuo hindi lamang mula sa iisang pinagmulan, kundi mula sa pinaghalong iba't ibang celestial body na nagmula sa iba't ibang sulok ng ating solar system noong bata pa ito. Kaya naman, ang mga kometa na nagmula sa malamig na dulo ng kalawakan ay nagdala hindi lang ng yelong tubig at organics, kundi pati na rin ng volatile na noble gases na nakatulong bumuo sa mismong atmosfera na hinihingahan natin ngayon. Balik tayo sa paghahanap ng buhay. Mahalagang maintindihan natin kung gaano talaga ka-extreme ang kondisyon sa isang kometa. Bukod sa matinding temperatura at vacuum, ang pinakamalaking banta sa anumang uri ng buhay ay ang cosmic radiation. Wala kasing matibay na atmosfera o magnetic field ang kometa, mga proteksyong nagliligtas sa ating mundo mula sa mga high-energy particle na nagmumula sa araw at sa kalawakan. Ang radiation na ito ay nakakasira ng mga komplikadong organic molecules tulad ng DNA. Kaya ang anumang mikroorganismo na makikita sa ibabaw o malapit dito ay mabilis na ma-sterilize o mamatay sa napakaikling panahon. Sa teorya, maaaring may buhay na umiral sa mas malalim na bahagi ng kometa kung saan ang yelo at alikabok ay nagsisilbing panangga. Pero dito naman lilitaw ang isa pang malaking problema, ang kakulangan ng pinagkukunan ng enerhiya. Dito sa daigdig, gumagamit ang buhay ng enerhiya mula sa araw na tinatawag nating photosynthesis or chemical na enerhiya, chemosynthesis, gaya ng nakikita natin sa mga hydrothermal vents. Sa kometa, hindi naman umaabot sa kalaliman ang sinag ng araw. At ang mga kemikal na reaksyon na kailangan para sa metabolismo sa gitna ng matinding lamig at yelo ay napakabagal mangyari kung magaganap man talaga. Kaya naman, dahil sa lahat ng salik na ito, ang pagkakaroon ng aktibong microbial ecosystem sa kometa ay talagang malabong mangyari. Posibleng may mga nagyelo at di-aktibong spores na nananatili roon. Pero ang isang maunlad na buhay, yun ay nasa mundo na ng katang-isip. Ang Rosetta Mission ay isang malawakang proyektong pandaigdig na dinaluhan ng mga siyentista at inhinyero mula sa iba't ibang bansa. Ito ay nagpapakita ng isang kamanghamanghang halimbawa kung ano ang magagawa ng sangkatauhan kapag pinag-iisa ang ating mga pagsisikap para harapin ang malalaking hamon. Ang kabuuang gastos ng misyon ay humigit kumulang 1.4 na bilyong euro. Malaki man ang halagang iyon kung iisipin natin at hahatiin ito sa lahat ng residente ng mga bansang kalahok at ikakalat pa sa loob ng 20 taon ng pagtatrabaho sa proyekto. Ang katumbas nito ay parang presyo lang ng isang tasa ng kape bawat tao kada taon. Sa katumbas na halaga ng kape na yon, nakakuha tayo ng fundamental na kaalaman tungkol sa pinagmulan natin. Nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao at nagkaroon ng malaking pag-unlad sa teknolohiya. Ang mga ganitong proyekto ang nagtutulak sa sibilisasyon para sumulong. Hindi lang ito sumasagot sa ating mga katanungan, kundi nagbibigay din ng bago at mas ambisyosong mga layunin. Ang susunod na hakbang sa pag-aaral ng kometa ay maaaring isang misyon na magdadala ng mga sample o piraso ng core ng kometa pabalik sa daigdig. Isipin nyo,
Hindi lang natin aanalisahin ang materyal mula sa malayo, kundi pag-aaralan natin ito sa loob mismo ng pinakamodernong laboratorio gamit ang mga teknolohiya na hindi naman natin maaaring ipadala sa kalawakan. Ang ganitong uri ng misyon ay magbibigay sa atin ng pagkakataong sumilip pa ng mas malalim sa misteryo ng mga mundong yelo na ito. Posibleng makahanap tayo ng mas komplikadong organic molecules na hindi na kayang tuklasin ng Rosetta. Ilarawan natin kung paano kaya kung napagpasyahan na totoo ang hinuha na may buhay sa isang kometa. Kung sa paghuhukay ng philae, mapangalan ng lander, hindi lang organic material ang nakuha nito sa ilalim ng yelo, kundi mismong buhay ng mga mikrobyo. Ito, nang walang pagmamalabis, ang magiging pinakadakilang pagtuklas sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Magpapahiwatig ito na ang buhay ay hindi isang natatanging pangyayari na nagsimula lamang dito sa mundo, kundi isa itong karaniwan at laganap na kababalaghan sa buong kalawakan. Sinasabi rin nito na ang buhay ay kayang umusbong at umiral kahit sa pinakamahirap at pinakamalupit na kondisyon. Babaguhin nito ang lahat, ang ating filosofiya, ang ating paniniwala, at kung paano natin tiningnan ang ating sarili. Mauunawaan nating hindi tayo nag-iisa at kahit pa ang buhay na ito ay simpleng mga mikrobyo lamang, sapat na itong patunay sa mismong prinsipyong iyon. Sa kasamaang palad o sa kabutihang palad, hindi iyon nangyari. Ang kometa 67P ay nanatiling walang bakas ng buhay. Pero hindi ibig sabihin na wala ng buhay sa iba pang lugar. Nagpapatuloy ang paghahanap at bawat bagong misyon, bawat bagong teleskopyo ay inilalapit tayo sa sandali kung kailan sa wakas makakapagsalita tayo ng may lubos na katiyakan. Hindi tayo nag-iisa. Sa ngayon, tumitingin lang tayo sa mga bituin at nangangarap. Habang pinapagaan ang loob natin sa kaalamang, tayo ay binuo mula sa parehong stardust na bumubuo sa mga malalayong mundong iyon. Pero nakakatuwang isipin na ang kasaysayan ng misyong Rosetta at Philae ay may malalim na simbolismo. Ang pangalang Rosetta ay tumutukoy sa bato na ginamit para maintindihan ang mga hieroglipiko. Ang layunin ng spacecraft na ito ay tuklasin ang lihim ng mga kometa. Ang lander namang Philae ay ipinangalan sa isang isla sa Ilog Nile kung saan inilipat ang isang obelisko na mayroon ding mga hieroglipiko at nakatulong ito sa pagdi-decipher ng Rosetta Stone. Sa madaling salita, ang Philae ang siyang magsisilbing susi upang matulungan ang Rosetta na mabasa ang mensahe mula sa nakaraan. Kahit pa ang mismong landing site, ang Agilkia, ay ipinangalan sa isla kung saan inilipat ang mga templo ng Philae bago tuluyang lumubog ang isla dahil sa pagtatayo ng Aswan Dam. Punong-puno ng makasaysayan at magagandang paghahalintulad ang buong misyon. Hindi lang ito binalak bilang isang paglipad patungo sa kometa, kundi bilang isang akto ng pagde-decipher, isang pagtatangkang basahin ang aklat ng pinagmula ng ating mundo na isinulat sa sinaunang wika ng yelo at alikabok. Bagamat hindi pa natin nababasa ang lahat ng pahina nito, natagpuan na natin ang mismong diksyonaryo. Nadiskubre natin sa kometa ang mga letrang molekula na siyang bumubuo sa salitang buhay. Ang patulang pamanang ito ng misyon ay marahil kasing halaga ng mismong siyentipikong resulta nito. Nagpapaalala ito sa atin na ang agham ay hindi lang tungkol sa mga formula at graph, kundi isa ring dakilang kwento tungkol sa walang hanggang pagtuklas. Balikan natin ulit ang pinakaugat ng kwento. Ang mga taong unang nakakita sa kometang ito. Taong 1969
Sina Klim Churyumov at Svetlana Gerasimenko ay nagtatrabaho sa Almaty Observatory. Nag-iinspeksyon sila ng mga photographic plate ng ibang kometa nang mapansin ni Svetlana Gerasimenko sa gilid ng isang plate ang isang bagay na hindi pa kilala. Sa una inisip nila na baka depekto lang ito sa emulsyon. Pero nang tiningnan nila ang iba pang kuha, nalaman nila na isa itong bagong kometa. Hindi nila talaga inakala noon na 45 taon ang lumipas, ipadadala ang isang napakakomplikadong aparatus na nilikha ng libu-libong eksperto patungo sa maliit at malabong kometang ito. At hindi nila inisip na ang pangalan ng kanilang kometa ay makikilala ng buong mundo. Nakalulungkot, si Klim Churyumov ay pumanaw noong Oktubre 2016, ilang linggo lamang bago tuluyang matapos ang misyon. Pero nakita pa rin niya ang lahat ng pangunahing tagumpay ng Rosetta. Ang kwentong ito ay isang magandang halimbawa kung paano ang fundamental na agham, simpleng kuryosidad, at pagmamasid sa kalangitan ay maaaring magbunga ng mga resulta na nagbabago sa mundo. Nagsisimula ang lahat sa isang tao na nakatingin sa teleskopyo at may napansing kakaiba, at nagtatapos ito sa isang internasyonal na misyon na nagtatangkang sagutin ang pinakamalalim na katanungan tungkol sa ating pagkatao at kalawakan. Ito ang landas ng pag-unlad ng agham. Sa pagbubuod, masasabi nating ang Kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ay napatunayang isang tunay na imbakan ng kayamanan. Hindi man ito nagbigay sa atin ng mga dayuhang nilalang, nagkaloob naman ito ng isang bagay na mas mahalaga. Ipinakita nito ang kumpirmasyon na ang ating solar system noong bata pa ito ay isang dambuhalang chemical reactor kung saan sagana ang pagbuo ng mga complex organic molecule, ang mga pundasyon or building blocks ng buhay. Ipinakita rin nito na ang mga kometa ay isa sa mga pangunahing naghahatid ng mga molekulang ito, pati na rin ng tubig sa mga batang planeta, kasama na ang ating daigdig. Dahil dito, pinilit tayo nitong muling suriin ang mga modelo ng pagkabuo ng mga planeta at kanilang mga atmosfera. Ipinakita rin ng misyon ang hindi kapani-paniwalang antas ng pag-unlad ng ating teknolohiya, ang kakayahan nating magpadala ng mga automatikong laboratorio sa bilyon-bilyong kilometro at maglanding sa maliliit at mabilis na gumagalaw na mga bagay. Ang misyon na Rosetta ay hindi nagsara sa aklat tungkol sa pinagmulan ng buhay. Sa halip, nagsulat ito ng isang bago at kapanapanabik na kabanata at nag-iwan ng maraming palaisipan para sa mga susunod na mananaliksik. At ang pangunahing konklusyon na maaari nating makuha habang tayo ay nagmumuni-muni sa kwentong ito ay simple. Tayong lahat ay mga anak ng mga bituin at kometa. Ang ating katawan ay binubuo ng mga atomo na minsang naging bahagi ng mga yelong manlalakbay tulad ng Kometa 67P, at ang kamalayan na ito ay nag-uugnay sa atin sa universo ng mas mahigpit kaysa sa anumang kaang-isip na kwento tungkol sa mga nakatagong nilalang. Pag-usapan naman natin ang isa pang nakakamanghang katotohanan. Ang ibabaw ng kometa, hindi lang iba-iba ang itsura, kundi talagang napakadinamiko. Isa mas sa pinakanakakagulat na pangyayaring naitala ng misyong Rosetta ay ang tinatawag nilang singular outbursts o pambihirang pagbuga. Minsan, nang walang nakikitang dahilan, may bigla na lang nagaganap na napakalakas na pagbuga ng gas at alikabok mula sa malalim na hukay sa ibabaw nito. Isang buga pa lang ang nakita. Pero 6 na beses nitong pinalakas ang liwanag ng koma ng kometa at nagtapo nito ng halos 180 tonelada ng material sa kalawakan. Naniniwala ang mga siyentista na ito ay dahil sa pagguho
ng dingding ng mga butas sa ilalim ng ibabaw, kung saan naipon ang gas sa ilalim ng matinding presyon. Parang bumibigay o nasisira ang isang dam. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito kung gaano kadelikado at kahindi mahulaan ang ibabaw ng kometa para sa mga misyon sa hinaharap o kahit pa sa mga hypothetical na magkokolonya. Kung sakaling magdesisyon ang tao na gamitin ang mga kometa bilang pinagmumulan ng tubig at iba pang yaman, ang pag-aaral sa heolohikal na aktibidad na ito ay susi sa pag-unawa hindi lang sa nakaraan kundi pati na rin sa hinaharap ng space exploration. Bawat bitak, bawat pagguho sa Kometa 67P ay isang aral na dapat nating matutunan bago tayo magpatuloy sa paggalugad sa ating solar system. Ang maliit na mundong ito ay nagbigay sa atin ng maraming aral tungkol sa pagpapakumbaba sa harap ng kapangyarihan ng kalikasan at sa kadakilaan ng isip ng tao na kayang unawain ang mga kapangyarihang ito. At sa puntong ito, nagtatapos na ang ating mahaba at makulay na paglalakbay patungo sa Kometa 67P. Bilyon-bilyong kilometro ang nilakbay natin kasama ng Rosetta at nasaksihan natin ang matagumpay nitong pagdating. Naranasan natin ang dramatikong paglapag ng Philae at kasama ng mga siyentista, sinuri natin ang lahat ng napakahalagang datos na naipadala nito. Sinuri rin natin ang matapang at nakakaintriga na teorya tungkol sa buhay na nakakubli sa ilalim ng yelo at inintindi natin kung bakit hindi ito tinanggap ng komunidad ng agham. Nakita natin na ang katotohanan ay mas kamangha-mangha pa kaysa sa gawa-gawa. Walang anumang nilalang ang natagpuan sa kaibuturan ng kometa. Sa halip, may mas fundamental tayong natagpuan, ang mismong kemikal na ugat ng ating pag-iral. Natagpuan natin ang mga amino acid at phosphorus, ang mga sangkap ng buhay na nagpapatunay na tayo ay lubos na konektado sa kalawakan. Hindi paladuyan ng buhay ang kometa, kundi isa itong tagahatid o postman na nagdala ng napakahalagang karga sa batapang daigdig. Bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Ang misyong Rosetta ay isang dakilang kwento tungkol sa kuryosidad, talino ng tao, at sa ating pagnanais na maunawaan ang ating lugar sa universo. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa kalaliman ng kalawakan. Umaasa akong nakatulong ang kwentong ito para makapag-relax kayo at maihanda ang inyong sarili sa isang mahimbing at mapayapang pagtulog. Kung nagustuhan ninyo ang cosmic immersion na ito, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga bagong sleep lectures. Ngayon, habang kayo ay humihimbing, tanungin ninyo ang inyong sarili. Kung ang mga sangkap ng buhay ay laganap sa universo, gaano kataas ang posibilidad na sa ibang lugar ay nag-anyo na ito bilang isang matalinong nilalang? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments kapag kayo ay nagising na. At ngayon, naway maging matamis ang inyong pagtulog at sana'y makita ninyo ang malinis at nagniningning na kalangitan sa inyong mga panaginip. Magandang gabi.